Marso 21, isang araw matapos mabalitaan ang kalagayan ng Estero de Magdalena sa isang sikat na news site ay nagsimula ng maglinis ang PRRC, MMDA at Manila DPS sa naturang Estero. Kasabay nito ay nakapanayam namin ng isa sa mga matagal nang naninirahan sa gilid nito. Sa tingin niyo po, ano po ang dahilan sa patuloy po na pagdami po ng basura dito sa Estero de Magdalena? Ano po yung dyan sa ilalim ng tulay, marami po kasi dyan. Pagka high tide, maganon sila, lumalabas. Meron ho ba kayong mga kapitbahay na nakita nyo na minsan nagtapon na dito sa Estero? Hindi may iwasan po, meron din. Ano po masasabi nyo sa kanila, nanay? Dapat lang po, ilabas nila yung mga basura. Kami naglalabas na kami dyan. Hindi ba kasi, hindi mo may iwasan, alas na lang. Bagamat regular ang paglilinis ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa naturang Estero, ay araw-araw pa ring dumadami ang basura dito. Ayon sa isang Environmental Monitoring Officer ng DENR, EMB-NCR, ilang beses nang nalinis ang Estero de Magdalena, ngunit ilang araw lamang ay basura na naman ang makikita dito. Ayon sa kanya, mahalaga na magkaroon tayo ng malawakang pagbibigay ng impormasyon tungkol sa epekto ng kawalang disiplina sa pagtatapon ng basura sa Estero at ang mga karampatang parusa ukol dito. Dapat din umanong pag-intingin ng local government units at ng mga barangay ang pagpapatupad ng RA 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000 na naglalayong mapanatili ang tamang pagsasaayos ng mga basura. Dapat tayong magtulungan upang mapigilan natin ang hindi matapos-tapos na problema sa basura. Tulad ng sinabi ni DENR Secretary Royce Himatu, saving our environment is most effective when all sectors of the society work together as a team. This is Rembrandt Vermeer M. de Guzman from Rilora Environmental Issues.